And just like that, we are on our season 23. This is Alwad Ignacio, the diva that you love, together with Miss Magkamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the KT Show. Tarayan at Halakayan Showbiz Edition. Happy Saturday po sa lahat. At thank you for joining us on our bagong season. At dahil bagong-bago ang season na to, bagong-bagong mga phenomenal stars ang pag-uusapan natin, Mara, di ba? Nakita, na-observe, at talaga naman kami lugod na lugod at giliw na giliw kina J.M. Ibarra at Fiang Smith na ano nga ang pelikulang pagbibidahan, Mare? Almost Us. Diba? At ang nakakaloka sa Almost Us, panalong-panalo po ang inyong mga views by the millions na. Kaya maraming salamat po sa pagsuporta ninyo kay JM at kay Fiang. At ang nakakatawa dito, una sa lahat, Mare, ano ba ang observations mo kay JM at kay Fiang sa personal? They were candid. Okay. Oo. They were spontaneous. Alatang walang filter yung mga sagot, 'di ba? Fiang is the kikay type, 'di ba? May patapik-tapik kay may pahawak-hawak kay JM, ganon. May paglapat ng mga kamay niya sa hita ni JM. Ay, Kitang-kita ko. At saka, you know very well that they click very well. Walang tawag dito? Walang what do you call that in Walang Tagalog? put on. Oo, at saka Hindi nagpapanggap, hindi nagpipili, hindi pilit na pilit. Diba, Natural. there was no barrier between them. Talagang they knew each other very well. They knew each other inside and out. Diba? Yun ang Tsaka parang the typical Gen Z people. Well, I don't know how Gen Z people operate, but I don't think they're very typical because number one, guwapo po talaga si J.M. Ibarra Ay, oo in person. naman, my God. I love the fact that he was wearing this royal blue cardigan. Sa loob nakasando siya. Tapos, ang tabi niya si Fiang who was wearing a baby pink dress. Baby pink dress. Bagay na Long bagay yung dress. color combination nila together. Number two, Regal's Rosel Monteverde, in a way, ang tingin niya kay Fiang is parang batang Maricel Soriano. Diba? But hindi niya ma-pigeonhole kung sino among the former male Regal babies ang Si parang JM. malapit kay JM. Isa pang magandang Pero ang sinabi niya talagang yung eyes ni JM. Eyes ni JM raw ay very expressive. And inamin rin doon during the pulong balitaan na Direct Dan Villegas was able to watch the movie of JM doon sa Cinemalaya at doon talaga siya na-impressed doon sa Tsaka binata. ang dami niyang video clips na pinanood, di ba? Talagang he was Basta in love siya sa dalawa. He was so convinced that these two kids are perfect for Almost Us. Isa pang tuwang-tuwa ako doon is yung katotohanan na kita mo talaga na hindi sila mga sinungaling at hindi sila gumigimik dahil nga nung tinanong kung may aaminin ba nung araw na yon, anong inamin ni Fiang? Fiang admitted that she was being courted by JM. Yes. And that they are not rushing things. And that they're best friends. And as of today, they are enjoying that friendship. Gusto ko yung they're not rushing into things. They're not here to please everyone, to make people believe na kami na, hindi pa pala kami. Diba? Doon ako, hats off ako doon. Kasi yung ibang mga teenager, diba, lalo na yung mga artistang baguhan, para magpakilig, magpakulo, mambola, mag-drawing, gagawin lang lahat. Magpa-fan service. But these two kids, nakakatuwa that they're that they're honest. Nakatungtong ang mga paa nila sa lupa. Tsaka, ang maganda sa ang gusto dalawa. ko hindi nanggogoyo, hindi nagdo-drawing. Diba? Parang meron na naman. Meron bang nanggogoyo? Ha? Meron bang nagdo-drawing? Di ba totoo na raw yun? Ano? Diba? Let's not talk about animal. Charot! Diba? Nakakaloka. Hindi, ang maganda sa dalawa. Diba sabi nila, totoo na yun. Ang maganda sa dalawa, they are genuine. Genuinely honest throughout the interview. Hindi nila sinasala ang mga questions. Yes. Di ba? True.
Kasi pwede namang, di ba? Ayoko po sagutin yan, Oo, tito. yung mga magpa-cute ganun-ganun. sila na gano'n Oo. or Pwede magpaano. naman sabihin, ay, 100%. Mga gano'n, di ba? Ang pagmamahal, ang Parang friendship ano, nila. Aray ko. 100% ba? Ang friendship nila, Okay, oo. di ba? Oh. Pero they did not do that. Oo. Walang ganon. At saka action speaks louder than words. The action really is obvious that they're close. Oo, na Kasi talagang if a ano. guy and a girl are not close, kasi it's very intimate yung kamay mo pinapatong mo sa hita ng lalaki. Hindi lahat nagagawa yun, lalo na kung hindi kayo close. Ang nakakaloka yung ano, di ba yung Revelation? Na? Yung one scene sa jeep. Wag na yun. Nakakaloka Huwag yun. natin i-preempt yun. Hayaan natin makita yun sa pelikula mismo. Nakita na sa trailer Ay, yun kahit eh. pa ayokong pag-usapan It was in nyo. the Kasi trailer. ang mangyayari, pag pag-uusapan nyo, nagising masyadong malaki, ano ba itong pelikula to? Yun lang ba ang merit? Hindi, tawag dito, it was cute. It was... Hindi, kasi nung nakita ko yung aftermath, sa mga ibang kaibigan natin nagsusulat ng tabloid, doon lang naka-focus. Oo. Because that's Eklat, that's catchy. piniga ang ganyan-ganyan chuchu. Eklat, dinurag yung chuchu ni chuchu. Ay, talaga? Eklat, nasaktan yung gano'n ni chuchu. Halos lahat ng tabloid friend, yung sinulat. Wala ba ibang merit yung movie? Nakakaya naman kay JM at kay Fiang. At nakakaya naman kay Dustin Yun. Ang ganda-ganda ng role sa movie. Oo, as an idol. si anong Si pangalan niya? Dustin. As Kenzo. Kenzo, oo. Diba? Parang Doon ako naloka, sabi ko, okay. Yun ang pinick up ng karamihan ng mga tabloid writers. It's because it's pickable. Pero hindi Diba? pa rin. There are ways of writing Diba? things, di ba? Yun ang type nila eh. Naloka ako ng be-all and end-all bigla ng movie. J.M. Ibarra dahil nahampas ng hindi sinasadya at na-take two. Yun naman pagkalaki-laking issue. So ayaw mo. Kasi it's not, these two, sabi nga ni Dan Villegas, are very talented. Ang ganda ng kwento. Ang ganda ng tale ng friendship. Ang ganda ng pagdadaanan nila sa pelikula. Tapos, sa testicles si JM ang bentahe. Parang naninibago ako sa'yo. Isa ka bang aparisyon ngayon? Hindi, what I'm trying to say, these are the newest, these are your Gen Z stars. Okay lang sa akin kung 1990s pa ito. Pero hindi naman, in fairness, hindi naman sila nabastos. Hindi ka sila nabastusan. Pero ang dating pa rin, it was just parang, sinabing expressive ang mata, sinabing guwapo, sinabi na Dan Villegas na mahusay ito dalawang bata. Tapos, doon tayo sa kasi it was in the trailer. Talaga? Oo, it was in the trailer. So, sabi na natin title. Almost na lang. Hindi. Wag almost as. Basag ang pula. Charot! Hindi basag ang Aray ko. Nakakalo. Baya ko, dudurugin kita. Mga ganon. Ganon? Diba? Diyos ko, Jai. Pero I think, honestly, I think this will be the first blockbuster of Regal for this year. The first blockbuster. Talagang kasi lahat nakahulma na Lahat on the way to success na on the road to success. From the trailer alone, you would see that the movie is truly, truly promising. And talaga hindi mo dinay yung chemistry, yung mahusay na pag-arte ng dalawang bata. Actually, si Fiang pa nga yung parang mas worried dahil, di ba, si JM kasi may movie experience na. Yeah. Diba? But ako, I trust the words of Dan Villegas that they delivered very well. At saka, tawag dito, Dan is a master, in romance comedy. Romance comedy, di ba? So talagang napiga niya yung dalawa. At saka, naibigay naman ng dalawa yung gusto niya. Gusto niya. Ibig sabihin, they delivered. At saka, ang tawag dito, yung Regal, iba rin yung thinking nila na kasi of all the love teams na bago, eto lang sinugulan nila, di ba? Yes. So, ibig sabihin, they saw something in J.M. Fiang which other producers did not see. And they also see something
kay Dustin Yun, ang Oo, pogi-pogi pogi. nung araw ng press con. Gustong-gusto ko siyang kurut-kurutin. Ay! Ayun na nga ba, Lapurut-lapuritin. ayan na nga ba sinasabi ko. Kanina, yung ayaw. Diba? Diyos ko, talk about biases. Diyos ko, Diba? day. So, parang nung nakita ko si Dustin. Alam mo, dapat hindi pinag-uusapan din yan. Si Dustin? Oo, kasi ano eh. Pag-uusapan siya. Kasi magandang role niya sa movie. My God! Ano ko The center of attraction is ano? Bagal si Madam Rosel. Love niya si Dustin. Alam ko, pero At love mo kanina... rin si Dustin. Oo, pero... Diyos At ko, on that day. note, ito isa sa mga Aray. love na love naming letter senders. Basa, Mare. Lynn Pratt. Pratt. Wow, ang taray. Foreigner ito. Bashers hate both of you because you are not sycophants. You do not pander to any fandom just to gain more followers. Only open-minded people can truly appreciate your work. So please keep it up. You both are independent, principled, and fearless commentators. And all I can Diba? say, Lynn? Oh, Lin- Prit. And all I can say to you, girl, you nailed it! Taray, no? Very Lynn Pratt, perfection! Ang iyong Diba? commentary about the diva that they love and the kumaring ultra baldita, and to those who continue to malign us, to those who continue to discredit us, and to those who continue to threaten us, just read the words of Lynn, They and I cannot- hope you comprehend it. They cannot make that precise commentary. Di ba? Kasi they're delulu. Charot! Yeah. Okay, from Joni. Joni Rose Magpayo, ang saya po ng usapan niyo, ang sarap manood, lalo na about JM Fiang. And Of I'm sure course. enjoy na enjoy ka lalo today at sarap na sarap ka kasi may bago kaming chika about JM and Fiang. Basa, Mare. Laila Bunoan, salamat mga madam sa pagiging fans din ng SB19. Lalo na si Ma'am Alwin. No worries. Taray. Thank you so much. Kaloka. Ito gusto ko to. Basa, Mare. Madeline, dan subscribe ko. Oh. Diba? For all the hatred that we get on a weekly basis, lalo pong tumataas at dumadami ang mga taong nagsusubscribe at nagmamahal sa amin. Ito po si Alan Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is the Kitty Show, ang Tarayan at Talaken Showbiz Edition.